Itong ginagawa ko na Panasonic to-door refrigerator inverter non-frost. Yan, ang problem niya, hindi siya nakapagpapatigas ng mga karne, hindi na siya nakabuo ng ice. Ito, so ilang araw na yan, hindi siya tumigas. Diyan sa baba, wala rin lamig sa baba. So kanina punong-puno ito ng yelo. Yan, so binuhusan ko siya ng hot water. Yan, so ngayon tinesting ko yung mga parts. Buo naman yung heater, then buo rin yung kanyang blower fan kasi umaandar yung kanina, then buo rin yung kanyang fuse. So yung fuse niya dito, ito yan, para pag sumobra yung init ng heater niya, mag-open yung fuse. So kapag open yung fuse niya, hindi gagana yung defrosting system. Then ngayon tinesting ko yung kanyang sensor. Actually, sensor ang sira. So, shorted yung sensor. Ilang beses nakakagawa ng rep na shorted yung sensor. So, napakalayo ng kanyang off value. Usually, yung mga value ng sensor, lalo pagka Panasonic na ganito, nasa 5K yan, o 5,000 ohms. Ito, 800 ohms na lang. Napakalayo ng kanyang difference. So, kaya hindi talaga gagana yung kanyang defrosting system kasi nagbibigay na siya ng maling signal dun sa controller board. So, kung minsan naman, yung ganitong problem, controller board lang i-repair ko. So, marami kasing dahilan yan kaya hindi madaling gawin yung rep na ganito. Hindi madaling sira yan. Ibang technician, lulusawin lang yung yelo. After 3 days, after 1 week, balik ulit yung problema. Kaya marami akong nagagawang ganito na nagawa ng ibang technician, pero 3 days lang o 1 week lang, bumalik agad yung problema. So, hindi na ayos. So, ito, yan talagang na-troubleshoot ko na sira yung sensor niya. Shorted na. So, times 10 yan. Pero kung sa 1K yan, which is normally dapat 1K talaga yung setting. Lakas ang palo. So, papalitan ko yan, then mamaya ako na yan. And then 3 months warranty. So, ganyan yung expert na technician kapag gumawa. Natutroubleshoot yung mga piyesa kung ano may problem. So, kahit na electronics board na may problema, kaya kong i-repair yan. Marami na akong ginagawa ganyan. So, siya yung Panasonic. So, palitan ko ito. So, ito, kompleto ko ng dalang pyesa. Ito. Meron akong sensor na pang Samsung. Ito naman, yung para sa Panasonic. Ito yung papalit ko dyan. Ito naman yung thermodisc. Kapag yung rep ay gumagamit pa ng thermodisc, usually sa mga hindi inverter rep yan. Ang ibang inverter meron din ganito. Yan. So, kabit ko na ito. Mamaya ako na yan. Dapat yung expert na technician kompleto ng pyesa. Yan. So ito, plastic yung kanyang casing. Ito naman, copper. So okay lang yan. Actually, mas magandang conductor ng temperature yung copper. Talagang nasa-sense niya talaga yung kanyang temperature na binabantayan para ma-regulate niya yung lamig na mabuti. Nakabit ko lang yan.